Proverbs chapter 5. Anak ko, makinig kang mabuti sa karunungan ko. Pakinggan mo ang mga tinuturo ko sa iyo para matuto ka mag-decide ng tama at maging matalino sa pagsasalita. Pag nagsalita ang masamang babae, matamis yun na parang honey, maganda sa pakiramdam parang olive oil. Pero yun pala, nakakalason siya, nakakasugat na parang espada, isasama ka lang niya sa kamatayan. Papunta siya sa mundo ng mga patay. Ayaw niya sa daang papunta sa buhay. Naliligaw na pala siya, pero di pa niya alam. Kaya anak, makinig ka sa akin ngayon. Huwag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko. Lumayo ka sa ganong babae. Huwag kang lalapit kahit sa pinto lang ng bahay niya. Kasi mawawalan ka ng dangal at mamamatay ka ng maaga sa kamay ng malulupit na tao. Yung kayamanan mo kukunin ng di mo kilala at ang pinaghirapan mo sa ibang tao mapupunta. Pag mamamatay ka na, sisigaw ka sa hirap habang unti-unting nauubos ang laman mo. Sasabihin mo, bakit di ako nakinig sa mga pangaral sa akin? Bakit ayokong kinukurik ako? Di ako nakinig sa mga teacher ko. Di ko pinansin ang mga tinuro nila sa akin. Ngayon tuloy, sirang-sira na ako. Hiyang-hiya sa harap ng mga tao. Maging tapat ka sa iyong asawa. Mahalin mo siya. Siya lang at wala nang iba. Kung magkakaanak ka sa ibang babae, wala kang mapapalang mabuti. Pag lumaki ang anak mo, dapat ikaw ang tulungan nila, hindi ibang tao. Kaya maging masaya ka sa asawa mo. Matuwa ka sa babaeng pinakasalan mo nung bata pa kayo. Maganda siya at kaakit-akit na parang usa. Magpakasaya ka sa ganda niya at i-enjoy mo ang pag-ibig niya. Anak, bakit ka magpapakabaliw sa babaeng makasalanan? Bakit mo yayakapin ang asawa ng iba? Nakikita ni Lord lahat ng ginagawa mo. Kahit saan ka pumunta, nakatingin siya. Ang masamang ginagawa ng tao ang magtatrap sa kanya. Siya ang magsasuffer sa sarili niyang kasalanan. Mamamatay siya kasi wala siyang kontrol sa sarili. Sa sobrang kabubuhan niya, maliligaw siya.